Lacson at Fernando Poe Jr. naghahanda na para sa kanilang one-on-one meeting bukas. Back-to-back showbiz exclusive, ang bagong yaman ng Starstruck Final Four at ng Search for a Star. Respetado, pinagkakatiwalaan, Mel Tiangco, Mike Enriquez. Magandang gabi po. Ito ang 24 oras. Dahil hindi natutulog ang balita. Nilinaw ngayon ni Vice President Jofisto Ginggona kung bakit siya lumipat sa kampo ni Fernando Poe Jr. Ayon sa Vice Presidente, sariling paninindigan niya ito at hindi siya sunod-sunuran lang sa naging desisyon ng kanyang asawa at anak. Nakatutok si Maki Pulido. Enero nagsimula ang negosasyon sa pagitan ng Vice President Jofisto Ginggona at FPJ. 3 beses silang nagkita. March 10, nagdesisyon si Ginggona na tumawid na sa bakod ni FPJ. Nitong Sabado lamang ito isinapubliko pero nauna na pala ang kanyang asawa at anak sa KNP nang maghain sila ng kandidatura. Ang kanyang asawa bilang mayor ng Gingoog City, Misamis Oriental at anak namang kandidatong congressman sa Bukidnon. Batikos tuloy kay Ginggona, sariling interes lang ang pinoprotektahan sa paglipat niya ng kampo. Po ba na kaya niyo po ito ginawa dahil kandidato po yung anak at asawa? Hindi yan. Anong ibig sabihin nun? Sa news conference, iginiit ni Ginggona na ang pag-alis niya sa administrasyon ay dahil sa sarili niyang paninindigan. Clearly, he accepted and adopted the same. Sabi pa nga niya, mukhang magkatugma ang ating thinking. Sinubukan daw ni Pangulong Arroyo at ni Speaker Jose de Venecia na pigilin ang pag-over the bakod ni Ginggona, subalit hindi sila nagtagumpay. Siya ay popular sa Mindanao. Si FPJ, popular din sa Mindanao. Pero kung dalawa sila, parang mai-reinforce yung popularity. Nagtagal daw ang negosasyon para sa paglipat ni Ginggona sa oposisyon dahil pumalag ang dating Pangulong Erap Estrada. Matatanda ang si Ginggona ang unang nag-akusa kay Erap ng mga katiwalian na siyang nagbunsod sa impeachment ng dating Pangulo. Gayunpaman, mukhang mas malalim ang samahan ni Ginggona at ni FPJ dahil kilala ng Vice Presidente ang ama ni FPJ. Let us not belittle him just because he has been unfortunate in being a dropout. I knew the father. If the seed is good, maybe the fruit will not be far behind. Ako si Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Naghahanda na sina Senador Panfilo Lacson at Fernando Poe Jr. para sa kanilang one-on-one meeting bukas ng hapon. Target nila, mapagkaisang oposisyon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Alas 4:30 bukas ng hapon nakatakda ang one-on-one meeting ni na FPJ at Senador Panfilo Lacson. Ayon kay Lacson, gagawin ito sa bahay ng isa nilang kaibigan sa Southern Metro Manila. Wala pang detalyadong pag-uusapan, pero isa lang ang tiyak ng senador. I hope that FPJ will agree to be my Vice President. Gusto man ng mga kaalyado ni FPJ na makipagsanib puwersa kay Lacson, mukhang hindi naman daw pwedeng ang manok nila ang umurong. Well, that's his suggestion. Mahirap din maisip eh. Hindi ko na rin maisip na pwede. Mahirap isipin eh. Ayaw naman itong patulan ni Lacson. It's not FPJ talking. So I want to hear from FPJ, not from anybody else. Naniniwala rin si Horacio Boy Morales ng Puwersa ng Masang Pilipino na kaalyado ng KNP. Kahit na sina FPJ at Lacson ang magdedesisyon, malaki pa rin daw ang bahagi ni Erap sa pag-uusap ng dalawa. Noon pa man, gusto na ni dating Pangulong Estrada na magkaisa sina Daking at Ping para hindi mahati ang oposisyon. Mas hayag din daw ang pagsuporta ni Erap sa kumpare niya na si FPJ kaysa sa dating niyang tauhan. Some people are saying na siya lang talaga ang mukhang pwedeng mamagitan dito sa kay FPJ sa kay Ping. Pero
Pero hirit ni Lacson, walang kinalaman si Estrada sa paghaharap nila bukas ni FPJ. Ako si Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Tuloy po ang botohan ngayong araw na ito ng mga Pilipino seamen o mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo. Bahagi pa rin ito ng batas tungkol sa tinatawag na absentee voting. Pero ang ilan sa kanila hindi nakaboto dahil hindi raw nila alam ang proseso. Nakatutok si Ruth Cabal. Ito ang kauna-unahang eleksyong mabibigyan ng pagkakataon ng overseas Filipino workers na makaboto. Noong Biyernes nagsimula na ang overseas absentee voting. Una munang makakaboto ang seafarers o mandaragat. 2,200 sa kanila ang nagrehistro para makaboto. Pero mula nung Biyernes, 9 pa lang ang nakaboto. Sa Embahada ng Pilipinas sa Singapore, nakahanda na ang lahat para sa botohan nung Biyernes. Pero hanggang ngayon, wala pa ni isang seaman sa 37 nakarehistro dito ang nakaboto. Ayon sa ilang seamen na nakausap namin, hindi raw kasi sila pamilyar sa proseso ng overseas absentee voting. Yung iba naman tila wala ng kumpiyansa sa kalalabasan ng eleksyon. Sabi nga meron ng absentee voting, sa palagay ko, hindi ako pabor eh. Kasi sa atin, alam mo naman sa eleksyon, puro dayaan. Lalo pa kaya kung sa labas sa ganapin yung eleksyon. Wala talaga akong feeling kay makaboto man kami o hindi. Dahil nakikita namin parang walang pagbabago. Pero may ilan namang OFW sa Hong Kong ang excited dahil kahit nasa ibang bansa sila, magiging bahagi pa rin sila ng eleksyon. Sa April 11 ang simula ng pagboto para naman sa mahigit 350,000 land-based OFW. Ay magkaroon kami ng pagkakataon na may express sa pamamagitan ng aming pagboto kung sino ang nararapat talaga na maglilingkod para sa mga OFWs. Ang bilangan ng boto para sa absentee voting ay kasabay ng bilangan dito sa bansa sa hapon ng May 10. Itatago muna sa mga embahada o consulate ang mga balota. Tiniyak naman ng COMELEC na mahigpit ang ipatutupad na seguridad doon para maprotektahan ng mga balota. Security there is provided by the personnel of the Department of Foreign Affairs, the watchers of the political parties, and the watchers of the citizens' arms. Sa Hong Kong, may ilang kandidato pa ang naghahabol ng pangangampanya nitong weekend. Paalala ng COMELEC dahil nga nagsimula na ang absentee voting noong March 10 pa, bawal na ang pangangampanya sa ibang bansa. Ako, si Ruth Cabal, nakatutok 24 oras. Simula ngayong gabi, kikilatisin pa natin lalo ang mga kandidato sa pagkapangulo. Isasalang natin sila isa-isa sa live interview. Ang ating makapanayam ngayong gabi, si Senador Panfilo Lacson. Magandang gabi po sa inyo, Senator Lacson. Magandang gabi naman, Mel, at binabati ko kayo sa bago niyong programang 24 oras. Hangad ko ang inyong tagumpay. Marami pong salamat. Kanina nabanggit niyo, Senador, no, na aamukin niyo si FPJ na tumakbo na lamang bilang inyong Vice President, correct? Nais kong hindi yung gano'n ng konteksto. Ay, ang sinabi ko, kasi na-interview rin siya at sinabi niyang ang kanya objective para pag-usapan ako na sumuporta sa kanya. Aha. Ang sugot ko, pareho ang aming objective. So it was in that context. Alright. Paliwanag nga ho ninyo in more simple terms, yung context na nababanggit ninyo. Ang ibig ko sabihin, ako'y tuloy-tuloy na nangangampanya at tuloy-tuloy hanggang May 10 at hindi ako i-slide down o hindi ako atras. Ngayon, yung inyong ire-request kay FPJ na kayo ay tulungan, in what way? Well, wala naman talagang agenda kaming definite na pag-usapan. May tumawag lang sa akin, nasa Cebu ako noon, at sinabing kung pwede kami makapag-usap muli ni FPJ. Pang-apat na namin pag-uusap ito. At isa lang naman maliwanag sa aming kaisipan, noon pa mula nang kami nag-usap, na napaka-importante na magkaisa yung oposisyon. Pero yung kung paano gagawin, yung formula, hindi pa namin napag-uusapan at walang konkreto na napagkakasunduan. Senator, at this point, maaari pa po bang bumaba ang isa man sa inyo? Ako, hindi na. Baka sakaling siya po sakaling may paliwanag sa kanya na alam nyo, kung siya ibababa, malaki ang chance niya manalo kay Noli de Castro. At si Lori naman, siguro hindi margabyado dahil kung magiging senador uli, tiyak naman panalo rin. So everyone is going to be a winner.
Samantalang kung it's the other way around, medyo baka isa lang ang manalo o baka parehong hindi manalo. Senator, kasama ko rin si Mike Enriquez. Mike, good evening. Magandang gabi po, Senador. Kung pareho po kayong hindi atras ni FPJ, ano pang pagkakaisa ng oposisyon ang pag-uusapan niyo bukas? Basta't kami mag-uusap at hindi namin alam kung anong pagkakatapusan sa pag-uusap. Importante naman na nag-uusap di ba Mike? Opo, alam ko po, Senador, narinig niyo na itong sinasabi ng ilang pong mga tumututok sa darating na eleksyon. Kung pareho